Monday ng gabi, natulog ako, nanaginip ako. Ikwento ko, okay lang? Sige, sige po. Before po ako na magpatuloy, I would like to present to us about the program. So, mayroon po tayong tinatawag dito sa batas sa Pilipinas na yung Law of Availment of Law of Ownership Act under Republic Act 496. Na-establish po ang batas na ito noong November 6, 1902. Kung June 1, 1901, nagsimula ang yung ating Supreme Court, meaning to say, before or 1 year after ay nagkaroon po ng batas na ito. Nakapaloob po rito, ito po yung kauna-unahang batas na ginawa ng Supreme Court ng Pilipinas para protektahan. Actually, ang Supreme Court itinatag po yan para protektahan itong titulong ito. Ang LRA tinatag din yan para protektahan ang legitimacy ng torrent system title. Kaso sa ngayon ay napakahirap, napakagulo at ang gulo-gulo ng titulo sa Pilipinas dahil mismo ang mga inaakala nating nakapag-aral na mga tao ay ito pa yung sumisira din ng batas na ginawa nila. So, sad to say, sorry po. And then, Republic Act 2259, na-establish po ito ng Supreme Court ng Pilipinas noong February 11, 1913 under Cadastral Act. And then, Republic Act 26, September 25, 1946, dito po na-establish ang kaunang-unahang Central Bank ng Pilipinas, to be known as El Banco Espanyol Filipino de Isabel II. I-type mo ngayon sa Google ang El Banco Espanyol Filipino de Isabel II, lalabas po siya as Bank of the Philippine Islands. Ang may-ari po niyan, mamaya ipapakilala ko po sa inyo kung sino ang nagmamay-ari ng El Banco Espanyol o ng Central Bank ng Pilipinas. Magkaiba po ang Bangko Sentral sa Central Bank. Ang original po talaga ay Central Bank, na ang derivative siya ay nanggaling sa El Banco Espanyol Filipino de Isabel II, na kung saan noong 15th century pa ang El Banco Espanyol nagsisimula sa banking industry as bilang nagpa-fund ng mga global assets, or what we call this, yung global yung SCR, yung keeping receipt, yung gold backup ng kanilang central bank. So, but noong 1949, doon po na-establish ang tinatawag nating Central Bank of the Philippines. So, yan po ay pinunduhan ng isang prinsesa na kapwa-apuhan ni King Philip, to be known as Princess Enemesia Cruzin Villamor Tagiantaliano. Siya po yung nagbigay ng gold backup reserve sa Central Bank natin. During 1949, nag-deposit po ang prinsesang ito ng 617,500 metric tons na gold para po magkaroon po ng backup ang kwarta ng Pilipinas. During that year, 1949, nag-deposit din po siya ng 356 million US dollar para po ma-recognize na institution or entity ng financial institution sa buong mundo ang Central Bank po ng Pilipinas. Okay? So until now, ngayon ang nangyari, gobyerno daw ang may-ari ng Central Bank natin, which is ang parity agreement 60-40. Ang 60 ay pupunta sa may-ari nung nag-back up ng gold dyan sa Central Bank natin. Ang 40% ay papasok sa pamamagitan ng National Economic Development and Infrastructure Project o program ng mga kababayan nating Pilipino. Inano yun sa government natin, itinay up para magkaroon po ng monthly o yearly allowance ang bawat Filipino. Kaso nangyari ngayon, anong nangyari? Pag-aari na daw ng gobyerno itong Central Bank natin, but i-research mo kung saan ang galing ang Central Bank natin at sino ang nagmamay-ari niyan. So yan po ay fully documented, attested, and certified ng gobyerno natin.
binigyan lang po ng percentage itong Philippine government para ma-share din ito sa mga kababayan natin ang kinikita nitong central bank natin sa Pilipinas. So malalim pa ulit, but just I said, fully documented. Hindi po tayo nagsasalita sa ganang atin. Nagbe-base po ako sa documents na nababasa ko, based doon sa documents na nagsasalita tungkol dyan, at hindi sa ganang akin. Okay? So, sa ngayon, ang successor year nitong central bank natin ay itong ating chairman ng Alpha Omega. Nag-swear pa sa Supreme Court ng Pilipinas twice, attesting na siya ang successor heir. So, too much deep na itong ating pinag-uusapan, and hopefully ma-recognize nyo pa o maabot nyo pa itong aking mga pinagsasabi rito. Kasi kailangan natin matuto, ma-educate regarding sa situation natin sa Pilipinas. And then Republic Act 6424, March 30, 1972, Republic Act 386, Article 406, 47, 48, June 18, 1949, and Republic Act 265, June 15, 1948. Yung mga batas na yan ay nagsasabi regarding sa pag-aari ng taong ito, na siya yung may-ari. Itong taong ito ang siya nagmamay-ari ng mga bagay na ito. So kaya tinawag po itong Lawfulment Law of Ownership Act under Republic Act 496. So too much deep, as I said. So sa Bible po, no, 2 Chronicles chapter 9 verse 13 says that now the weight of gold that came to Solomon in 1 year was 636 talents of gold, or 666. Ang meaning po ng 666 sa Old Testament is wealth. According sa 2 Chronicles chapter 9 verse 14. Beside that which shopmen and merchants brought, and all the kings of Arabia and governors of the country brought gold and silver to Solomon. So, marami pa po kasi tayo makikita mamaya na mga salitang 666, kasi maraming takot dyan eh. Kasi sabi nila, demonyo daw ang 666. But tingnan po natin sa Bible. Marami kasing justification sa Bible, sa Old Testament, kung ano pong ibig sabihin ng 666. Ang 666 po, ang ibig sabihin niyan, malinaw naman, na yan po ay gold, treasures, talents. So yan po, malinaw. Nakayamanan po yan, kwarta, pera, kumbaga, ang ibig sabihin ng 666. Huwag mo lang dalhin sa New Testament. Dahil talagang mark of the beast yan. But sa 2 Kings chapter 10 verse 12, nagsasabi rin po doon regarding 666 na treasure, wealth, ang ibig pong sabihin yan. So dito po sa 2 Chronicles chapter 9 verse 14, dito po nagsimula ang salitang Quran, yung tinatawag nating King of Recognized Asset Nation, or King of Recognized Asset of All Nations. So meaning to say, ang ating po pinag-uusapan dito ay ang mga kayamanan na nagmula pa po doon sa ating Panginoong Hesukristo o sa Panginoong Diyos, na ipinagkatiwala po doon kay Haring David, na napunta kay Haring Solomon, na pumunta po dito sa 12 Roman Emperor. Ngayon, ang pinagmulan po nitong King of Recognized Asset Nation nito, kasi napakalalim nito kung susuyurin natin. Kasi may genealogy po kasi ito, no? Nasa archive ng Central Bank natin, ang genealogy nitong pinagmulan nitong mga kayamanang ito. May record po diyan. Even sa archive po ng England. Okay? Na ito po'y kayamanan ng Diyos na ipinagkatiwala sa tao. At ngayon, yung successor heir, whether you like it or not, Pilipino po ang successor heir ng Code of Quran. Ito po yung invisible owner ng global assets. Kung napapansin nyo po dito sa Discovery Channel, isa meron po silang episode yan na ibinigay na regarding po dito sa Federal Reserve System sa Amerika, na
may 5 po kasing bansa ng backup po nila na gold is nandoon. At nung binirify ng US government yung gold backup nila sa Federal Reserve System sa US, hindi po sila pinapasok. Kasi yun po ay pinahiram lamang sa kanila. Hindi po talaga sila ang may-ari. Okay? At according doon sa history na napanood ko sa cable, isa doon sa mga nagmamay-ari ng 500,000 metric tons na gold sa Federal Reserve System, kasi 5 ang bansa na ang kanilang gold backup ay nandoon, naka-reserve, nakatago. Kasi ang Amerika nga po, sabi ko nga kanina, isa po yan sa mga gold bullion banks natin. So nagpunta ang ang newscaster sa galing Germany, kasi ang backup ng Germany na 500,000 metric tons to clarify yung ang kanilang gold gusto nilang kunin. Hello, gusto mong kunin ang gold doon sa Federal Reserve System? Bakit? Sa iyo ba yun? O pinahiram lang sa iyo para magkaroon ka ng makapag-imprenta ka ng pera sa bansa mo? Meaning to say, mayroon po siyang nagmamay-ari, at ito pong Quran ang siyang nagmamay-ari ng gold na yan, to be known as King of Recognized Assets of all Nations.